Kaya sa mga tithers dito, please listen to what I'm going to tell you. Very, very important. For those who are trying and planning to go and become tithers, please listen very, very well. There are 3 ways tithing can be problematic in the modern age today. Ito po ay pwede maging problema mo kasi tither ka. O papunta ka sa tithings, baka maging problema mo to. Number 1, sometimes tithing limits our giving. Kala mo, tithing, you can really, really give everything. Sometimes, it limits your giving. Why? Ito na. Sabihin natin, si Carlito, Vice President, ang kanyang sweldo ay 250,000. Nag-tithe siya ng 10% ng 250,000. Magkano ang 10% ng 250,000? 25,000. Magkano natira sa kanya? Talagang iba nag-compute pa no? 225,000 ang natira sa kanya. Binigay na niya yung 10% kay Lord. Ito ngayon ang problema. Akala niya, he can do whatever he wants with his 225,000. Bakit? Nagbigay na ako kay Lord. Pwede na yan. Okay na to. Nagbibigay ako no? What if God wants him to give more? Kaya sometimes, tithers can become complacent. Bibigay na ako For many tithers, they see 10% as a magic number. Parang you do it, you give 10%, and magical things will happen in my life. And let me show you statistics. Nakakalungkot na stats po ito. It says that poor people give more than rich people. Grabe. Mas mapagbigay ang mahihirap kaysa mayayaman. Statistics po yan. Punta tayo sa aming lugar, sa Amerika. Ito po ang stats ng Americans. Americans gave 3.2% of their income to their churches in 1955. Ano po yan? Baksak ang economy ng Amerika, pero ang taas. Nung umunlad na mga Amerikano, nung 569% richer na sila, alam niyo binigay nila nung 2006? 2.6% na lang. Tapos ito pa, those in the upper economic strata who earn $150,000 a year gave 1.8%. Habang yumayaman daw, yung mga tao, mas lalo silang naghihigpit magbigay. Naalala niyo yung kwento ko sa inyo na may lumapit sa akin at sabi niya, brother, pagdasal niyo nga ako. Bakit? Nahihirapan na ako magbigay. Tithers ako Ay, ba't ka nahihirapan? Tumaas kasi sweldo ko. Talaga? Oo. Nung umpisa pa lang ako nagtatrabaho, maliit pa lang yung sweldo ko, nagbibigay na ako ng 10%. Kaya lang nung tumataas sweldo ko, ang laki na nang ibibigay. Ay ko talaga, oo, pagdasal mo ako. O sige, dasal tayo. Dasal kami. Ay ko, Lord, itong anak nyo, mahal na mahal kayo. Gusto niya magbigay talaga sa inyo ng tithes. Nahihirapan siya, Panginoon. Tulungan niyo siya. Ibaba niyo ang sweldo niya. Sabi, napadilat, nagkamutuloy, huwag naman ganyan, brother. No? Diba? Yung habang payaman ng payaman, pakuripot ng pakuripot. Yung bakit? Yun nga Sometimes, tithing will limit your giving. Kasi nagbibigay na ako, kaya may I give tayo The I give tells you, oh, God needs it more. Give Him more. Next week, if the Lord tells me to tell you already next week or next week, I'll tell you about I give. Kung anong gagawin ng I give ngayon sa ating community, magugulat kayo. Pinagdasal ko kung ngayon ko sasabihin Wag na muna, 2 weeks from now siguro o next week. Pero minsan ganyan. It limits our giving. Another problem with tithing is this. Taas lang po ang kamay Sino sa inyo nung nag-college kayo? Sino mga nag-college dito? Taas ang kamay. Huwag mahiya. Ayan. Mga nakapag-college na. Who among you here, you failed a major subject in college? Huwag mahiya, taas na kamay. Ayan, okay. Who among you here, you failed a major subject in college, but you passed minor subjects? Di ba? Baksak tayo sa major, ang taas ng score mo sa minor. Hindi ka makagraduate. Bakit? Yung major yung mahalaga. It's the same way with giving. Problem number 2, sometimes tithing is an escape card. Si Jesus, sabi niya ganyan, being consistent tither is not enough. Grabe. Sabi niya yan. When Jesus condemned the Pharisees are well known in Bible verses. Ang gagaling. Grabe magsalita sa Panginoon. Pero the Lord Jesus talagang condemned them. Why? Because they ignored the more important laws of God. They were tithing. May nakalimutan silang mas mahalaga. Read this. Matthew 23:23. Sabi ni Jesus, woe to you! Sa Tagalog, mga hunghang. Grabe. Galit na galit. Woe to you, teachers of the law and Pharisees!
You hypocrites! You give a tenth of your spices, mint, dill, and cumin, but you have neglected the more important matters of the law, justice, mercy, faithfulness. You should have practiced the latter without neglecting the former. Grabe. Dinerecho ni Jesus. Why? In God's report card, tithing is a minor subject. Sabi mo nga sa katabi mo, tithing is a minor subject. Go. Yeah. Pasado ang mga Pariseyo saan? Sa tithing. Kaya lang, minor subject yan kay Lord. Baksak sila saan? Major subject. Justice, mercy, faithfulness. Kaya yung iba, grabe magbigay. Pero naman, parang dahilan para mandaya, para magsugal. Di ba? Lord, susugal ako para makapag-tithe sa Feast Bellevue. Di ba? Talaga? Huwag na. Mag-tithes ka na lang sa pinaghirapan mo. Huwag sa itsatsamba mo. No? Kahit yung bata, nag-agree, umiiyak na. Hindi ba kayo umiiyak niyan? Ha? Di ba? Merong isang simbahan. Yung pare, awang-awa sa simbahan niya. Kasi yung mga bubong butas-butas na. Tapos yung mga tao, ang kukuripot, hindi talaga naglalagay ng love offering. So nag-isip siya, paano kaya ako makakapagpagawa ng bubong? Naisip niya, alam ko na. Nung sermon niya, may sinabi siya, pero yung mga tao hindi nakikinig sa sermon. So sinabi niya, ang bubong ng simbahan, butas-butas na, magpa-fundraise tayo, ganito ang gagawin natin. After communion, magpapatugtog ako ng kanta. Pag tumayo ka, magdo-donate ka ng 1,000 piso. Sinabi niya, eto na, communion, tahimik na lahat, nakatanggap na lahat eh. Tapos si Father, nagpatugtog ng music. Ang music, bayang magiliw, pero si tayo ang lahat. O gawa na yung bubong nila. Ang bilis, ang ganun lang. No? Please don't make tithing an excuse card, an escape card to do bad things. Hindi pwede yan. Klarong-klaro kay Lord. Mas mahalaga yung iba. Ha? Third is this, sometimes tithing is a bribe for more blessings. Bribe. Alam nyo, it is true that once you give, it opens yourself to God's abundance. So totoo po yan, hindi natin mapipigilan yan ha. Hindi natin madidiktahan yan. It's the law of the universe. Alam nyo yung law of the universe? Yung it's a given. Yung pag may tinapon ka, ano mangyayari? Babaksak. What law is that? Gravity. Yung pag tinignan mo si brother Arong gwapong-gwapo ka, that's the law of the universe. Ha? It's a given. Okay? Ito rin, pag nagbigay ka, ay, ibabalik ng Diyos yan sa'yo. It's a given, but we cannot make this the motive. Hindi ho pwede. Can you put your hand upon your heart, everybody? Can you say this aloud? I give because I love. I give because I am grateful. I give because it is the right thing to do. And God owns all of it. Amen? Tapikin mo yung katabi mo, sabi mo, continue giving. Brothers and sisters, we give whether we get blessed or not. We give because we love. Kaya po, ang giving should never be transactional. It should be relational. You get that? It never be transact. May binigay ako, Lord, balik mo sa akin to ha. Ibabalik naman niya yun eh, in His own way, in His own style, and more. Pero you give not because you want something in return. You just give because you love God.